Tuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maayong gabi, subok sa mga nagalain-laing probinsyang maabot sa atong programang Ikaw ang DSWD Kauban sa Kabaguhan. Ako si Kerwin Macopia, ang inyong alagad nga host, ug mag-uban na punta karong episode sa atong programa. So ang ako makauban karon, akong co-host karon nga si Venice. Maayong gabi Kerwin, ug maayong gabi usab sa tanan natong mga televiewers nga nagtan-aw nato karong gabi una. Ako si Venice More ug atong idalit kaninyo ang season 9 sa Ikaw ang DSWD Kauban sa Kabaguhan nga programa gikan sa Department of Social Welfare and Development sa Region 7. Yes, makuban na punta. Sugod katong atong nilabay nga bulan ug hangtod buwan sa November. So tulong i-correct no katong last episode manggod, katong first episode niingon ta nga season 8 pero season 9 na daay ta. So imagine ikasyam na takatuig nga nag-uban diri sa ato ang TV program nga Ikaw ang DSWD Kauban sa Kabaguhan. So padayon na nga ato ang paghatag og mga information o paghatag update sa mga nagalain-laing programa sa DSWD. Og karong episode atong ipadayon ang ato ang topic nga Sustainable Livelihood Program og nag-celebrate sa ilang ika-13th founding anniversary karong tuig. So, Venice? Yes, kauban nato karon ang mga maanyag ug gwapo kaayo nga mga personnel sa Sustainable Livelihood Program. Kauban nato ang Regional Training Officer si Ms. Carmela Cabansag ug ang Regional Monitoring Officer, Regional Monitoring and Evaluation Officer si Sir Jonathan Fernandez. Maayong gabi. Mayong gabi sa atong mga televiewers ug happy 13th founding anniversary sa SLP. Yes, mayong gabi Sir Kerwin ug Ma'am Venice ug happy 13th anniversary founding anniversary sa ato ang mga beneficiaries daw. Okay, so ika-13th anniversary na di ay. So pero pag sa pakong nahibaw-an, naapa ni siya yung mga unang tawag na programa. Unang pangalan sa SLP. Ipakabot na ko sa DSWD. Mahibawan niyang tuig, no? Pakabot na ko sa DSWD naa ng SLP. Pero naapa to siya yung pangalan nga akong madunggan sa una. O Yes, pangalan, sa akong neighboran sir muna siya ang Seya K sa una sir. Katong Seya K. Seya Yes, K. so dunggan na ko to siya per me ang word nga Seya K. Pero na eventually nausab na siya ng Sustainable Livelihood Program. Pero karon naana sad tay bag-ong rebranding sa programa kay hinumduman last year May 2023 na ay gi-launch nga bag-o nga Sustainable Livelihood Program. So pwede ba nato kining mapalawman kung unsa man kining kabag-uan? Ang bago nga SLP nga atong gisunod karon mao ni siya nagikan sa guidelines nato nga Memorandum Circular number 7 series of 2023. So sa kaning bago nga MC07 makita nato ang bag-o no og mas gipaspasan, mas gi-improve nga SLP, mas enhance siya. So makita nato sa atong logo nga naatay 5 kadahon no sa atong logo. So mo ni ang pasabot nga naatay 5 ka tuig no or 5-year sustainability plan nga giandam para sa atong mga benepisyaryo nga iamuma hantod mo lambo sila. So kaning 5-year sustainability plan mao ni siya ga-acronym og PUSYA or PUSYA. Ang P nagapasabot og punla, U usbong, S sibol, Y yabong og A ani. So kung sa Bisaya pa ato silang gitanom no, gitanom nato ang ato ang mga seeds no para mutubo og mulambo. So mao ni ang atong ginasunod. So atong gigamit ang symbolism na nagtanom tag usa ka plant hangtod mo lambo siya. Okay. So sama sa ato ang mga gitabangan na mga sustainable livelihood program sa atong mga nagalain-laing diri sa nagalain-laing mga beneficiaries diri sa Region 7. So unsa may tumong ani Sir Jonathan or Ms. Carmela nga gihimo man siyang from 2 ka tuig naabot siya 5 ka tuig. 5 ka tuig. Ay,
Oo. Curious ko ngano duha to ka tuig. Duha ka tuig tanag Ang monitoring. ang monitor. Oo. So meaning pasabot after 2 years wala na ta. Mo-graduate na sila. Oh, mo graduate na unta sila. Silbi 2 years ra sila i-monitor okay. sa una nga nato nga guidelines. Pero karon Karon 5 na siya ka tuig sa ang atong pagmonitor sa paghatag og mga cap build or capability building activities. So mas gipalaw or mas gipatasan ang monitoring period niya para siya sure ta na Sustainable ang Oo. mga panginabuhi. okay, mas dako ang tuig nga pag amo man nato sa ato ang mga Yes. beneficiaries to see if na-sustain ba nila ang mga panginabuhian nga ilang na-identify. Oo, Sakto. sakto. Okay, karon pa ko di ay nga Oo, sakto. after nato sila matabangan, matagaan nato sila grant. Oh. So 2 years, within 2 years nato sila tabangan. Yes. No. So after 2 years, sila na bahala. Yes. Right, sakto? Oo. They can Na. independently Na sila. do on their own. Yes. So, Sila na. bali, after 2 years, sir, amo na siyang i-endorse. So, naman may streamlining nga process or mainstreaming and exit plan. So, amo na silang i-endorse sa ato mga partners, pero kasagara to kay endorse na to sa LGU para sa LGU na may bahala mo padayon sa kanang Okay. pag-monitor sa ilaha, But pagtabang for sa this ilaha. year nga, sa to, 5 years 2 na. to 5 Oo. years. pusya. Sa to, Pusya. okay. Atong 5 years sustainability So, plan. 5 na siya katuig. Yes, sir. Unsa may mga changes ani sa katong 2 years ug sa karon sir naabatay mga gipang tweak nga mga sa process nato sa implementation. Si sir, so, ma'am, so natay ka ng mga salient features na to, no? So, ang first nga salient feature sa kato ang MC7 na to nga guidelines karon is mas gipamove-an ang ato ang timeline. So, sa una sa MC22, ang ato ang timeline gud ani for processing kay 35 working days for the regular implementation. Karon gipamove-an siya to 15.5 working days. Unya sa ato ang referrals pod sa una 19.5 working days siya, while karon 12.5 working days na lang siya. O di ba? So ang ikaduha nga kabag-uhan aning sa atong MC7 ma'am kay ang ato ang cost parameter kay mas gipatasan na siya. Pero ang kani siya applicable siya para sa ato ang mga program participants nga mo appeal og SLPA. So sa una naata sa 15,000 per participant ato ang cost parameter. Okay. Karon kung mo join sa SLPA, pwede ta up to 20,000 pesos per participant para sa SLPA nga mga beneficiaries. For the individual, nag-remain na gyapon ang cost parameter so sa 15,000 pesos. Unya ikatulo ani ma'am kay ato ang cap build activities nato kay sa una man sir kay ang cap build mo ibubo siya tanan usahon during the social preparation stage. Ako klaro, unsa ray cap build activities? Capability building activities sir, muni siya kanang mga training nga maghatag-tag kapasidad, kahibalo, kaalam sa ato ang mga beneficiaries para Dili lang kwarta atong gihatag. Yes sir, exactly. Di gyud siya dole out lang siya cash kay murag ang perception man gud sa mga beneficiaries ato uy kanang ayuda sa livelihood kwarta lang ko to pero kanang wala sila nasayod nga naa gyud nga naatay mga trainings gyud nga mao gyud to siya atong main goal is as a capability building program nga naghatag ta og kakayahan, abilidad sa ilaha nga kanang dili nga kanang ang nga makasustenal sila sa ilahang mga negosyo dili lang kay naghatag tag kwarta pero ang unod jud ana is naghatag tag kwarta pero naghatag tag continuous nga capability building activities Hangtod sa hangtod nga magamit gud nila nga maabot ang panahon kay di bata forever nga naa sa ilaha sir no so hangtod nga mahuman sila sa to incubation period which is 5 years na karon kutob ani phase kung makagraduate na sila makasigurado gyud ta nga kaya na gyud nila nga molahutay sa ilahang mga panginabuhian sa ilang kaugalingon tungod kay daghan na tagihatag nila nga Capability building activities. Yes. Nya ako lang i-answer nga ang katong sa una ang cap build activities nato sa MC22 kay giusara siya bubo during the social preparation stage. Karon kay na siya mga tier kay karon na natay Med-T 1, 2, 3. So karon kay napata sa Med-T 3 karon kay kutob pa man ta sa usbong phase ang ato ang FOM, ato ang Field Operations Manual, atong guidelines. So next year sa Sibol Yabong Ani, probably naagi na mapuno na pod nga additional nga cap build activities. So mo nakanindot karon kay ang atong cap build activities kay ihatag gid nato sila throughout the 5 years dili kay mohunong lang ta during the SOC prep lang nga kanang SOC prep kay wala pa man nahatag gid ang grants ana sir
So bali ka nang nagporma pa ta nila, maghimo pa ta og proposal, di magpa-funding ta, magpa-approve ta. So kani siya karon kay gi-strategic yun sila og kanang schedule ang paghatag sa Med-T 1, which is during the SOCPREP na before sila maghimo sa ilahang mga project proposal, then ang Med-T 2 before sila makadawat sa grants, then ang Med-T 3 during the first 3 months nila after na-implement ang ilang project. So naagi siya kanang gi-strategize gina siya ang pag-schedule sa ilahang mga CAPBIL activities. Okay, ato lang klaruhon no. Sa year 1, mo na siya ang mahitabo ang Med-T 1, 2, 3. Med-T 1 ug 2. 1 ug 2. Sa Kato year- lang pagdawat nila sa ilang grants. So, bisag unsa nga business nga ilang gi-propose sa association, Yes. Naadyo ni siya nga training. Naa siya Mao nga ni siya ang training. Med-T 1 no, at mao na siya kuan nga micro enterprise development training. Diha nasulod ang mga basic business management, diha pud nasulod ang ato ang mga types of mga businesses ba para makahibalo gyud ang atong mga program participants or beneficiaryo nga mao di ay ni ang nawong sa usa ka negosyo. Unya naapud tay though very technical ang atong SWOT analysis, kanang strengths, weaknesses, opportunities, and threats, pero naman tayo mga PDO nga gagiya nila nga makibaw sila unsa di ay ang strength aning usa ka negosyo, unsa kay weakness, no, unsa kay lang pag-atubangon nga mga threats puhon para puhon makaandam sila sa ilahang negosyo nga mulungkad gyud. Okay. So within 5 ka tuig, so naa siya hugna di ay tawa na hugna. Hugna na to. So sa first year mao kini na mga trainings. Sunod pud nga year mo na pud kini nga training. So na siya level 1 hangtod mo graduate ni sila. Na complete nila ang tanang mga trainings. Nga mura siya eskwela sila. Mura siya gateng sila college ba. sa engineering Mura sa kay 5 train years. mura subject 1, subject 2, subject 3. Okay. So pagsugod sa year 1 mga basics sa mga basic like usa na mga training na Sa year 1 sa atong punla ang ilahang kinahanglan no nga mga mandatory trainings mao kini ang SLP orientation. Of course pahibaw-on sila no unsa ang SLP, unsa nilang gisudlan nga programa, makahibaw sila nga again dili ra ni dole out no nga i-monitor sila sa tibuok 5 years hantod mo graduate sila. So natay organizational development pud nga training, leadership training kay mao man ni atong priority no nga himo silang asosasyon. dili sila mag-away. Oo nga dili sila mag-away sa grupo ba yan? Oo, grupo. Before sila mahatagan sa atong funding, naputay financial literacy para makahibaw sila pila ka percent ilang savings, no? Pila ka percent ang ilang gastuson sa ilang emergency fund. Kung unsaon jud pag simple bookkeeping pod tudloan pod sila ana sa simple Magkwenta ra ba? bookkeeping. Okay, magkwenta ra ba pilay ni suod nga kwarta? Pila pa gipagawas nga kwarta. Basin to na thank you. Na thank you ilang Nahanaw ang nahanaw niya. maugat. Ang tulo sa ang pinaka hangtod ika 5th year unsa na mga trainings na nila. So ikahuman aning usa ka tuig no nga na to micro enterprise development training. So sa ikaduha nga tuig mo na sa tong micro enterprise development training 3 nga naa diri ang value chain no. Nya magkat-on pud sila og profit sharing kay sa usa ka grupo daghan man sila. So makahibaw sila unsa unjud nila pagtarong ni og bahin ang ilahang ginatawag nga ginansya. Di sila mag-away. Di sila mag-away nga halang anong bahin 1,000 man iya. Ako 500 Mayra. So na profit sharing plan. Sa third year o sa fifth year mo ni siya among gipaabot pud no kay puhon sa Wala next pagisugdan. wala pagisugdan. Since 2 years, since 2023 o 2024, so napata sa year 1 and O year 2. two. Kumusta man ang implementation sa year 1? Pila na ka-association ani ang atong naporma? So for the year 1 Ma'am Venice no kay so far okay ra gid kaayo siya nya naatay last year naatay 700 ka buok SLPAs nga naporma nga atong gi-serve under our regular implementation. Tibuok Region 7. Oo nya kani sila tanan kani 700 SLPAs mo ni sila ang i-workout karon sa ato ang mga MPDOs nga masugdan na nila sa usbong ug monitor. So Sa usbong, wala pa unsa man ni mo graduate sila sa year 1 unsay ilang paabuton sa usbong sa year 2? So sa year 2 sa usbong, if ang ato ang mga program beneficiaries for both katong mga nag-SLPA o katong mga individual na nga participants,
if makasunod o makapasar sila sa ato ang mga performance indicators nato sa atong usbong phase, pwede sila mahimong eligible sa ato ang PDDG. Ang kanang PDDG mo na siya ay Product Diversification and Development Grant. So kana siya kay usa na siya ka insentibo nga pwede natong ihatag sa ato ang mga program participants sa katong akong gisulti ganiha nga makapasal sa ato ang mga performance indicators. So na sila yung mga leveling, level 1, 2, and 3. Ya sa ato na po tayo gitawag na katong CBAT or katong competency-based assessment tool nga naa siya kanang level po siya nga naa siya beginner, intermediate o katong advanced. So natay mga specific requirements ana nga mo eligible siya for PDDG. So daghan stages gapon siya. Yes, ma'am. So ang atong basihan gud for PDDG is usa na to katong CBAT nato o katang resulta sa to ang MD monitoring tool nga mo na siya i-conduct ni MPDO kada 3 months. Ang kanang MD monitoring tool iyara na siyang i-assess, i-monitor kung kumusta na or asa nang dapita ang ato ang negosyo sa atong beneficiaries. Naputay ikaduha nga kanang organizational assessment tool. Ang kanang organizational assessment tool i-conduct na siya every 6 months. Nya applicable na siya para sa ato ang mga beneficiaries nga ni join ng SLPA. Kay being an organizational assessment, ang organization gyud ang SLPA ang iyang i-assess. Nya ang ikatuluan na kay muna siya tong gitawag nga final assessment or kanang assessment nato nga tool wherein katong mga previous gud niya nga mga monitors iya na i-consolidate ug ang results sa katong CBAT iya i-consolidate. Mura na siya table assessment nga mag-assess si PDO nato nga kani sila pwede ni sila ma-eligible for PDDG. Okay. Murag kutas siya paminaw no kay 700 ka SLPAs ang naporma sa Region 7 unya daghan kay tag mga tools. Yes. So crucial kaayo ang role sa atong mga PDO sa field nga matarong sila og monitor. Yes, ma'am. Pero sir, kaning mga association, let's say ang 700 sila na bang tanan ang ready na nga mo step up kadto sa usbong or year 2? Oh yes, ma'am. So sa pagkakaroon gyud technically silang tanan gyud nga nahatagan nato grant during the punla mo labang gid sila to usbong phase. Ang atong usbong phase naatay 12 months nga monitoring period ana. So muna siya kato i-conduct katong every 3 months nga monitoring, every 6 months o katong annual assessment wherein i-finalize na kung kinsay mo eligible for PDDG. Inika human ana ma'am kay kanang kato mag-table assessment then makahibaw ta kinsay eligible. Pero sa pagkakaroon ma'am kay sa kato man na hinasud ato ganiha nga pagka last year pa man yung MC7 niya ang napagawas nila nga guidelines last year kay for the punla lang. Ang for the usbong phase pod kay this year March lang gid pod nila na finalize na pagawas then pagka May adto pa na namo na roll out sa among mga PDOs. So technically nakasugod gid sila og kanang monitor ana na kita sa mga June, July. So karong buwan na. So karong tuiga wala pa gyud tay ma-expect nga makapasar sa PDD, makadawat sa PDDG. So ato pa ta makahibalo mga next year, mga middle sa year pod nga mahuman ang 12 months nilang monitoring period nga makahibaw na ta nila MPDO kung kinsa ilahang i-endorso for the PDDG. Bago ka term na ha? Nakakaroon ako nakaduga na. PDDG. So, usa na siya usa yung acronym? Product Diversification or Development Grant. Okay. Grant. Mo na siya. Yes, sir. So lahi aside sa ilang nadawat sa year 1, lahi sa year 2. Yes, ma'am. Additional ni siya gamiton ni siya pag diversify, pagpadako or pagpadaghan or magpuno sila kanang additional sources of income like kanang additional baron nga negosyo para mas mudako ang ilang income. Okay. So sa sugod natay seed capital. Yes, sir. Pero karon para after sa year, after pila? 2 years. After 2 years, makadawat sila kining PDDG. So unsa man pud ni siya? So kuno siya dole out sir, grant gihapon siya sir nga moagi gihapon siya og kanang project proposal making same sa ato ang kuan pero ang mahimuan ra gyud ani siya sir kay katura yung mupasar sa tong performance indicators during the 12-month monitoring period ni MPDO. Makapasar. So natay evaluation na. Yes, so sir. dili tanang mga
natagaan sa pagsugod makadawat Yes. sa Yes, sir. second kani kaduhang Yes, sir. grant. Yes, so sir. unsa may mga monitoring ani niya, unsa may qualification nga makadawat sila. So mo to siya ganihan sir katong una sa katong competency based assessment tool. Okay. Katong sibat nga dapat at least intermediate level ang ilang result, intermediate to advanced. Dayon sa ato apong MD monitoring tool, dapat kung MD monitoring siya level 3 na siya ihang amurag ang level sa iyang kuan ba naman na siya mga indicators sulod sa MD monitoring tool sir, na day financial, na technical, yan na. Unya sa atong organizational assessment tool sir, lahi pud to siya, so dapat level 3 pud siya dito. Baligi measure nila unsa ka autonomous na. By the term nga autonomous, meaning naa na bay abilidad ang ato ang mga SLPA nga maghimo or mo decide sa ilahang kaugalingon nga dili na kinahanglan nga naa ta pirmi para motabang maka-decide sila kay mo eventually sir mo man na atong gi-practice nga dapat ma-build nila ang autonomy sa ilahang SLPA. Okay. Pasabot makadawat kini silang ikaduhang grant nga PDDG. Pasabot ani kinahanglan arang-arang na ang ilahang kahimtang Yes. compare sa katong nagsugod pa sila. Yes, sir. Medyo organized na sila ba? Yes, sir. Organized, independent na Yes, sila, sir. kanabang na sila yung capability nga dili na sila kanang pagsunod-sunod ta. Oh yes sir. Oo. Okay. Pero kuan sa sir kanang sa first kaning usbong stage na to kana pa biatay kuan sibol yabong ani. So karon sir atong indicators karon sir medyo easy lang gyud siya. Kung tanawon nimo dito like sa organization, example lang sir sa organizational assessment nami assessment dito nga dapat ang organization or SLPA maka-employ og at least one, meaning employment bisag unsa basta kay makahatag mo proof nga gibayran ninyo siya para sa iyang gisulduhan ninyo siya para sa iyang services dito sa SLPA sa negosyo. So kana mo consider na siya as kanang naka-employ na sila. So muna siya ang indicator nato karon for the usbong is medyo easy pa lang siya. Pero mag-expect jud ta nga inika sibol yabong ay magkalisod yung indicators like sa sibol murag nakit-an to na mo nga dapat ang profit nila mo increase by 10% or savings ba to nila. 20%. So muna siya sir magkadugay sila sa year, syempre mas magkanindot magkadako or magkadako ila o mas organized or mas nindot na ang ilahang pagdagan sila negosyo sa association, syempre mas mulisod po dato indicators. So meaning makadawat po sila laing PDDG. So ang PDDG na to sir. Ano daw pangutan naman sila? Sige, makalisod. Pero makadawat ba sila laing grant? Sige sir, sa ato ang year 3 sir, so natay ka nang gitawag nga formalization grant. Pero wala pa gid ni siya amo. Disclaimer lang sir, kay wala pa gid siya ang kanang FOM nato or guidelines nato for year 3, 4 and 5. So far kini pang PDDG ang PDDG sure. ang sure na. Pero Pero patasa, nagsugod pa man ta. year 2 pa man ta. Pero Sorry, excited na yes sir. Okay Excited lang na sir. kay basta grant ang storya. Oh, of course. Mas na-excited pa jud ka Sir Kerwin kung makahibaw kang pila ang PDDG. Yes. Wala dito na ko nasulti. Wala pa nasulti. Ang atong PDDGDI for the SLPA makadawat sila og maximum og 100,000 pesos for the SLPA. As a group na. As a group na. Sa atong individual nga MD participants makadawat sila og maximum of 10,000. Kung individual. Kung individual. So dako siya sir no, so, para gud na siya dugang gud na siya nga baligya nimo, para dugang sa imong negosyo. So dako na kayo na siya sir. 100,000 maximum. Maximum na siya sir. Okay, so Oo. pwede po siya na siya minimum sad. Depende na siya sa assessment sa kuan na to. Base yun ka sa assessment sa PDO, PDO. monitor sa ilo. Okay, kinaaman gihapon tay kato akong gisulti gan sir, kanang PDDG mo agi po siya project proposal making. So kung pili kinahanglan niya or kung magamit ito niya maximum amount based sa iyang project proposal kana mahatagan gyud siya og So 100,000. di po sila mag-expect nga 100,000 na nagawat. Pero naglibog ko. Nag-proposal na sila sa year 1 and sa year 2 mag-proposal na sad sila balik. Yes sir. Unsa Yes man ma'am, siya? sorry. Kanang upgrade or same ra gyapon sa negosyo nila sa Kana. last. Mo to siya nga product diversification development, meaning mag-add sila ng negosyo or ila tong i-improve ang katong product Ilang line negosyo nila. So for example, sila yung product line nga bangos. Then gusto sila mag-add, maghimo sila kanang bangos baron nga
bangos nga lumpia, Bangos ana, longganisa. oh, So, longganisa. kailangan related siya sa... Not necessarily. Okay. Diversification lang siya or development. So, mamili lang ka, mag-diversify ba ka or mag-develop ka sa inyong current ka product line. Pero question, naaba tayo mga gipang tawag og mga kanang dili pwede nga negosyo na atong punduhan. Oo, sa katong year Oo. to long gestation. Oh, sa ato ang sige ma'am, ikaw tubag ma'am. Sige, Ms. Carl. Sige, for example, no, sige mo lang pod ko nga, for example, kani ang atong year 1 na sila general merchandise. Nya nagplano sila nga magkarinderya, no, magtapad og karinderya or eatery, no, or mag food vending ba sila, so pwede kaayo na siya. Expand sila. Oo, mo expand sila. Pero kung long gestation na gani or long gestating na ang negosyo, nga for example, na sila tindahan, ganahan sila mag cattle fattening, no, or hog fattening. So ang kanang hog fattening manggod og cattle fattening, no, mo take bayag longer o nga mabalik sa ilahan, no, or ma-ROI, return of investment. So likayan lang na nato nga mga negosyo. Adto lang ta sa mga dali ra ang ROI. Okay. So naa po dai tay mga okay nga murag ingon nga adili lang sa ani. Di mo sa ingon nga dili kaya. Pero mo advice ta nga dili lang sa ani. Pero pwede po, but if the organization have their own income na kita, we will make this. Okay ra pod nga ila na Yes, sir. diskarte. Or mo konsulta pa sila sa PDO. Sige. So sa kana siya sir, kung nindot siya kayo ang dagan sa negosyo no sa ato SLPA, nya ganahan sila magpuno or mudugang sa ilahang mga silang negosyo pagkakitaan, pwede ra jud kay ang atuwaan nilang is gusto lang gyud ta nga syempre since napa sila sa tong incubation period kay ilang i-inform si MPDO atong monitoring project development officer sa field nga mo-handle nila para silang magiyahan kung unsa kay insakto nato nga kanang negosyo nga sure gyud ta nga kanang nga mo generate gyud siya income para sa SLP kay syempre dili ta gusto pud nga mo sulod sila ng negosyo pero di siya income generating kana masayang lang ba so ang usa sad ani is dapat siya kung SLP for example kung SLPA sila kay dapat kauyunan siya sa tanan. Kaya syempre, again, akong gi-mention ganyan, sir, na practice magutao. Atos lang gihinay practice nga ma-build nilang autonomy. Meaning sila, makadesisyon sila as a group nga, unsa man musulod ta nga negosyo or di. Kung giuyunan siya sa tanan or kung dili tanan, at least majority. Meaning ka nang murag quorum, sir, ba 50% plus 1. So if dili gani na mauyunan sa tanan or sa kadaghanan, dili gyud angay nga musulod sa negosyo. So, na-adjust proseso yun. Na-adjust tayo proseso. So, as an association, kinahanglan mo consult, yes, sir. invitation, Yes, klaro, sir. mag-meeting. Yes, sir. Oo, okay. Ato man po sila gitabangan nga maka-decide sila, Yes, na sir. dili sila mag-agad-agad ba Yes, sir. sa kinsa man diha. Oo. Taga-DSWD ba ka or taga-LGU. So, yes, we sir. build their capacity to decide on their own and to Yes. see if kaya ba o dili. Yes, sir. Pero ako lang po i-reiterate again, sir, nga yes, they can decide on their own, pero samtang na pa sila sulod sa incubation period, they have to consult yun with our MPDOs lang. Because they will guide. They will our guide. Yes. DSWD staff, our angels in red vest Yes. will help them. Nga dili pud sila masaag pod nga Yes, masayang sir. kanang masayang ba ang resources ng gihatag sa gobyerno Yes, sir. sa ilaha, di ba? Imagine 100,000 or mga 500,000 nya tungod sa wag di mao Oo. nasayang ra. Yes. So atong ilikayan na. Yes, sir. Sige niya. Naasad ba if ever sir sa kaning atong mga napurmang association sa year 1 dili sila pa andam nga mulabang sa year 2 kunya hapit na sila mo mature, let's say di ba 1 year man Yes. ang atong implementation sa year 2, hapit na sila mo mature, unsa may atong intervention ani? Sige. So, sa kanang ina ang mga case man, di ba, nisulti ko ganiha nga, ato ang qualifications yun, kay dapat sa katong sibat na to, intermediate to advanced level, dapat sila. Yan ka na mo take biya ng sibat, kita nang biya members sa SLPA, yun di lang kay usa lang. So what if ang tanang members, pila ra ka bukag ni pasar? I-averaging man na siya, Ma'am Carmela, no? O, i-averaging man na siya. So, kung dili sa kapasar, kay mo na siya nga
pwede depende siya ma'am kung ubos yun kayo ang level sa ilaha. So muna siya ato lang yung mabuhat para sa ilaha is atoa silang iagi sa to ang exit plan, mainstreaming exit plan, meaning exit plan atoa silang i-endorso sa ato ang mga partner agencies, daghan matag partner agencies ma'am nga mas makatabang sa ilaha. So, syempre, dili gud nato sila buhian lang basta-basta. So, ato agyapon silang i-endorse. So, i-make sure nato nga natarong gud nato sila hand-over sa atong partners. Pero dili na siya nagpasabot na mawala na siya sa atong monitoring period. Sa bali mahuman siya sa atong monitoring period, pamaagi sa katong exit naman sila. Exit sila. So, ang monitor nila kato na atong gipasahan nga agency sa Pero ilaha. wala sila chance nga makadawat sa PDDG. Oh, unfortunately, wala na gid sila. Dili na Ato gyud. mo sila gi-exit. Oo. Pero sa katong mga SLPA, for example nga, ang sibat nila okay ra. Then sa MD monitoring nila kay wala sila ka level 3 pero naana sila sa level 2. Or sa organizational nila assessment, wala sila sa level 3 pero naa sa level 2. Hatagan nato sila tsansa. Additional 3 more months nga monitoring dayon kana siyang 3 more months, so ana kanang ato na siyang i-address kung unsay kakulangan, ato na siyang i-address siya sa MPDO kung need sila additional training, mga refreshers sa mga training, hala ihatag na nato para sa sulod, para sa human sa additional 3 months mag-conduct og additional og kanang another monitoring and assessment, dayon mag final assessment tan-aw na to kung makapasar na ba sila. So kung makapasar na sila ana, pwede na gud sila nga mo makadayon makadawat sa PDDG. Pero if dili sila kapasar ma'am, moto mo agi gid sila sa exit plan, ato silang handover, ato gid silang itarong gid nato na sila handover sa to ang mga partner agencies nga mas makatabang sa ilaha. But I think ang key ana siguro Miss Venus o Sir Jonathan is ang capacity building yun. Yes, Nga sir. mapaliko ng ilang kapasidad nga dili in taon nato sila kadabang sayang manggod ang 1 year. Yes, sir. Nagtagaan nato sila pero kadabang nausig ra ba? Usig atong effort, ang time, ang money. So, speaking of trainings, so ang mga tanong ko Miss Carmel as a training officer, giun sa man yung pag-handle aning mga trainings nga dagahan kayong mga staff nga i-train nato, di ba? How many staff do we have in SLP? More or less 180. Ana. Yes. Oo, in total, including total the na. RPMO na. Including the Oo. RPMO and the admin staff. Admin staff. Oo. Okay, So- 180 kumpara sa 700 ka SLPA. Yes. Oo. No, di ba? Ang Yes. dagahan kayong beneficiaries niya, limited ra ang ato ang mga staff nga Yes, sir. nagligo. So kana unsa man ang challenge nga sa gubang nimo? How do you handle that? Sa tinuod no, pressure gid siya. Kay daghan kaayo ta og targets. Last year actually ang Region 7 ang pinakadaghan og targets. However, napasalamat ta karon kay naa na manggwegi assign nga cap build officer, no? Cap build officer kada province. So sila ang gihatagan og responsibilidad nga ma-oversee nila nga ang atong mga PDO katong nasa field nga makonduct jud siya nga training. So nag scheduling ta ani kay since naman jud phases no og stage kung kanus ano kay tiered man jud siya, ato adjud siyang gi-schedule kung kanus adjud dapat nila makonduct nga mga training. Okay, so meaning mo to gid sila kada SLPE or do we have to call them one by one or call them in a big group? Pwede na to siya no nga strategy nga tawagon na to siya in a big group. So for example kani usa ka SLPA mo ni iyang adtuon iyang schedule daan nga pwede ba nga kaning adlaw ta mag-conduct ani nga training. Oo, so atuon na siya sa ato ang implementing PDO or sa atong monitoring PDO para ma-conduct ang training nga sigurado jud nga complete ang attendance. Okay. So bugahin gyud time ang ato ang mga beneficiaries nga maka-attend aning mga trainings required. Yes, training is trainings. required. Okay. So Mandatory attendance. Attendance gyud di ay. Oo, niya naapod sila pre and post learning assessment. Nasa siya pre-test o post-test. May mahagpong di ani. Nga para ma-sure na to nga pre-test, of course di pa man ta mag-expect nga dako jud ilahang mga scores. Oo. Pero ini ka man mag-expect na after sa ilahang discussion nga i-post-test mudako jud ilang score or ma-perfect sila. Curious ko, unsay language nga gamit nato ani? Is it Bisaya, English only or ang
stop na niya mo translate og Bisaya. So ang ato ang gibuhat, ang gipanaog sa national nato kay English o Tagalog. So ang among gibuhat, amo sad siyang gilocalize diri. So ato siyang gihimo og Bisaya or Cebuano para dili na kanang sayang og time mga atong video nga i-translate pa. So naanay English town, no? Ang mga Tagalog diha o atong mga English. oo. So naatay Bisaya version nato jud nang gigihinan og oras nga malocalize nato siya. Perfect. Importante na nga masabtan sa atong mga beneficiaries unsay gipang tudlo diha ay basin uban ang portion uban wala pa naka uban og high school o wala naka graduate of college, so medyo ang learning is dili gyud nga paspas. Yes, sir. Di ba? So ato lang yung gihimo nga kanang gipasayon nato para kanila ang kaninga mga training. Dili ra kayo nato i-technical, though sometimes ang ihatag no kay more siya pang academe like or technical, pero ato lang siyang gipasayon diri paagi sa paglocalize, paagi sa paghatag og strategy sa mga PDO unsaon nila para mas mapasayon, Para mapasabot. Sige. Oo. Taas mo kay atong diskusyon, no? Init kay atong diskussion about sa SLP, pero naala tay ipahangi nga question para ni Ms. Carmela. Since sa implementation, ma'am, unsay mga challenges sa ato mga staff nga natagbuan sa field. Pero inyo na tubagon sa atong pagbalik. Ang Sustainable Livelihood Program usa ka programa sa Department of Social Welfare and Development nga nanguna sa Livelihood Capability Building Program alang sa mga kabos ug mga pamilya nga naa sa pinakaubos nga sektor. Tumuog tinguhaan niini mao ang pagtabang sa pagpalambo sa socio-economic nga kahimtang sa mga pamilya o komunidad, makakuha sa mga gikinahanglan nga impormasyon aron mapadayon ang pag-uswag makabaton sa malungtaron o lilikon nga panginabuhi. Ug dili lang ang kakuhaan sa impormasyon ang gihatag sa programa, naghatag usab kini og kahigayunan nga mapalapdan ang ilang kahanas sa pagdumala aron makabaton sila sa katakos sa pagpalambo sa ilang kahimtang ug sa ilang panginabuhian. Sobra na sa usa ka dekada nga padayon nga naghatag og inspirasyon ug paglaom ang Sustainable Livelihood Program. Libuan na ka mga pamilya ang gihatagan sa kahigayunan nga molambo ang kahimtang. 132 na ka mga local government units sa tibok Rehiyon 7 ang giserbisyuan o gitabangan sa programa aron walay mga pobre nga pamilya o komunidad ang mabiyaan ug mahatagan sa tukmang serbisyo. Tungod sa katuyuan nga hatagan pa og taas nga panahon ang paghatag og mga technical assistance ug monitoring sa mga benepisyaryo, gilunsad ang bag-o nga SLP. Diin mas gipatasan ang monitoring period gikan sa 2 ka tuig ngadto sa 5 ka tuig. Ang 5-year sustainability plan sa SLP mag-umol sa mga partisipante sa mas gipaladman nga training ug monitoring sa ilang mga proyekto aron mas mahanas, mas matutukan ug mas sigurado ang growth sa ilang napiliang panginabuhian. Gipaabot na sa ikalimang tuig o year 5, malambuon ug andam na ang asosasyon nga mo graduate ug moharong sa kompetisyon sa ubang mga negosyante ug andam nang mobarog sa ilang kaugalingon dala ang ilang mga nakatunan sa programa. Ang mga partisipante sa Sustainable Livelihood Program ang mga buking saksi sa kalampusan sa programa ug buking nagpamatuod sa pangandoy nga nakabot ug mga kinabuhi nga nausab ug nilambo. Ilpi na ako'y tindahan si abangan na ako'y balay tungod sa SLP nakatunto sa budget kana i-apil ginako ni ang akong savings kay dako man kaayo ni ikatabang sa akong kaugalingon ug bahin pud sa grupo gusto na kay ko makigbanding sa akong grupo malipayon kaayo ni sa akong grupo sa DSWD SLP nadugangan ang akong kapasidad o confidence
pagpuhag na ko sa kuan, isip na member na ko sa kuan sa kinabuhi. Na murag natagaan kong paglaom nga kuan kanang pwede pa nga dili diay murag serado ang akong kinabuhi. Kung magtinabangay lang mi, kung ulambo lang mi among ang asosasyon, dako pa mi tsansa or bisag sa akong kinabuhi, dako pa kong tsansa nga pwede pa di ay mo mataas pa amo ang kuan, amo ang sistema sa amo ang panginabuhi. Sila ang ilang mga istorya sa ilang livelihood o ang ilang pangandoy ang nagpamatuod sa kalambutan. Welcome back sa atong programang Ikaw ang DSWD Kauban sa Kabaguhan. Og kauban gihapon nato karon sila Sir Jonathan og si Miss Carmela sa Sustainable Livelihood Program. Og kaniya atong gisugdan kung unsa na kining mga katong mga gidiscuss about katong 5 years of implementation kabay Sustainable Livelihood Program ug atong ipadayon. Ganiha naay hanging question si Miss Venice. Ang pangutana niya, unsa kuning mga challenges? O syempre, di naman nato malikayan nga naay mga challenges dinha sa programa. So atong tubagon sa atong mga guests, unsay mga challenges nga gisagubang sa atong mga staff kabahin sa pag-implementar aning programa. Sige, so di jud nato na maligaya no, grabe jud ang challenge. So sa atong mga staff gyud nga permi natong madungog of course ang workload no. Kaya atong gisgutan gud 700 to ka SLPA. 700 SLPAs. Oo, pila ra ka buok versus pila ra ka staff sa field. No, atong ibutang mga 140 or 150 ra sila sa field. 150 staff. Oo, sa field. For example, sa usa ka LGU or duha ka LGU, pila ka staff ang gahandle? So, ani sir, ang atong allocation jud sa karong tuiga kay natay total nga 111 ka book field PDOs. Ang 44 ana sir, muna sila ang implementing PDOs nato. Implementing. So ang trabaho na nila sir kay sila jud mag-implement sila balik sa punla. Magpunla sila this year na pod. Then kanang 67 ana sir, kay muna sila atong mga monitoring PDOs. So katong gi-implement nato last year, sila ang mo-monitor ana this year. So katong 767 ra gyud ang mag-monitor. So naay implementing staff, naasay monitoring staff. So nasa like bahig-bahig nga trabaho. So 44, so nara jud sa mga 100 plus ra gyud nga mga staff all over Region 7. We are 132 local government units. So sa ka-LGU, daghang mga SLP, right? Pero sa last year sir dili tanan pong LGU pero daghan ubay-ubay pud sir nga LGUs ato ang na implementan. Yes. Nga naay mga SLPA. Naay mga SLPA. Yes sir. Pero you said that's already more than 700 SLPA sir. Pero 700. daghan na siya ko per packs na nimo siya daghan na sila. Siyempre in one organization sa mga 30, 20, 30, 30 ang maximum. Yes. O sige, padayon taon sa to. Imagine kung saan ako pag-unod, 700 SLPAs and we only have 100 plus staff. Sige. So kaning ato ang pagpamaagi pod no kay wala pud nato biyai ang atong mga field PDOs. Gihatagan pud nato sila og technical assistance kanunay no, every time manawag sila atong tubagon unya dili man pod kay sa kada probinsya naman pod sila district leader no, murag grupo sila nga na sila sa usa ka distrito, na sila district leader, naapod sila mga sa provincial offices nga ilahang matap. So, for example, para ni Sir Jonathan, siya ang Regional Monitoring and Evaluation, naman sa siya counterpart dito nga Provincial Monitoring and Evaluation. Sa Negros o Siquijor. So, nami mga pareha sa training, nasa tayo mga kauban na to counterpart nga mga CAPFIELD officers, nga when it comes to training, sila po ang matap dayon. So, dili ra mabiyaan no, ang atong mga PDOs, mga beauty gihapon. Okay. Dili gyapon mga haggard. Kinahanglan model sila. Pwede pa ato sa field kung sa man atong staff in town. Dapat presentable gihapon sila. Kay para katuuhan, di ba? Mutuo ang atong mga beneficiaries ang atong mga staff
makasuga sa gubang gihapon sa mga problema. Luoy po di ba? kay sir, no? Kay inig-adto dito bi, inig-adto sa monitoring, unya nagka-guideline na in town, kay tungod sa kadaghan nga mga deliverables. Matuuhan pa ba siya sa association? Of course, di mo Beauty gihapon. di mo problema ang stress, no? Di mo siya malikay na ang stress. Kung saan ni mo pag-handle sa stress. Diba? Ano sa man yung pag-handle, Miss Carmel, sa kadaghang mga trainings mo i-conduct? Sa kadaghang trainings no nga kinahanglan i-conduct jud sa atong mga beneficiary or program participants, ato lang jud siyang though cliche kay kanang one day at a time lang gyud. Kung unsay makaya i-schedule lang gyud. Baby steps sama jud cup build tracker pud nya atong gisiguro nga inikahuman ani ma-determine nato unsa pa digi kinahanglan di ay sa SLP kinamtay mandatory training. So iniguman ana ma-identify pud nato ang ilahang mga gikinahanglan pa. Wala nila sa nasabtan. Pa nila nasabtan, unsa pa nang gusto mahibaw-an, ganahan ba sila product development, kanang ma'am unsaon kanina mo pag-packaging ang among baligya nga mas mag-interesado ang mga sa market. Kan mamadali ang atong mga customers nga. Pinindot ba kini butang ribbon? Butang sa cellophane o plastic? Mag-print ba? So, kanya-kanya po mga panginahanglan nun nga dapat i-address. Address. So, sakto. One step at a time. So, steps. hinahinay lang. Hinahinay lang. Dili kinahanglan i-absorb tanan. Kaya parang magkinahinay. Kung i-absorb di mo tanan, o sa'y may tabo. Wala na niya tayo masabtan. 5 years pa man. So, hinahinayon lang. Hinahinay lang. Okay. So, balik ta, no? 700 and then 100 plus ka staff. So, sa year 1, na natay 700. Nya mo ari naman sa tag year 2, syempre nanapod toy laing i-implement si implementing PDO lain. So mag-abot-abot siya, sir. Dili ba ni siya overwhelming pud? Wala ba ni express na staff na to nga sir unsaon man ni murag ma-overwhelm ta ani inig mag-abot-abot na ni sila? Yes, ma'am. Actually overwhelming jud sa mga in all fairness po sa atong mga field PDOs, no. Bisan pag kanang grabe na kay ang workload kay napabiatay mga referrals, ma'am. On top sa regular deliverables sa itong mga PDOs, napatay mga referrals. Nga karon nag-awas-awas gid no, dagan kaayo. No, so sa karon lang gid mga tuag yung katong gisulti ni Ma'am Carmela ganiha, ato yung mahatag sa ilaha lang gyud is to give them technical assistance gyud the moment nga mangayo sila kun na sila yung mga kalisdanan, kalibgan, i-make sure gyud nato nga available gyud mi pirmi kami sa RPMO kay namasad mi on top sa mga provincial coordinators tapos tay mga coach monitors. Kana mga coach monitors, mga RPMO specialist na siya nga gi-assign kada province. Oo. Like si Ma'am Carmela sa Cebu man ni siya coach monitor, ako sa Negros Oriental o sa Siquijor province. So if naay mga sila yung mga kalisdanan, amo dyan ang paninguhaon nga mahatagan din ang most clarification or technical assistance sa ilang mga questions. Nya isip motivation na lang po ninamo sa ilaha ba nga kay syempre kay balo man kita ma'am no nga ato ang mga staff karon sa field kay most of them are contract of service workers gyud, COS, meaning no employer-employer relationship o yung mga benefits, and also isip motivation na lang po namo no, nagpasalamat na lang po mi sa NPMO kay gilihok gud nila karon ang institutionalization sa ato ang kuan sa ato ang SLP pareha sa ato ang pantawing mahimo siyang balaod. Hinaut unta nga dili siya mawagtang basta-basta. Yes sir. Ang bang four-piece mo mo siyang balaod. Although ang four-piece before that daghan pud mga gibuhat gilabi na aron mahimo siyang balaod nga Republic Act 11310 nga gipirmahan niya tong 2019. So napoy gibuhat pud di ay ang SSP nga mahimo siyang Republic Act. Yes sir. Gilihok na siya karon sa ato ang mga NPMO nga mga counterparts sir sa national sir ba nga ilan na nang gilabi dito sa atong mga congressman nga na first reading, second reading na so muna siya hopefully good sir nga mahimo gid siyang balaod unta. Pero unsay resulta ani kung mahimong balaod ang Sustainable Livelihood Program? Unsa may implication ani? So implication sir for one ang programa naa na gyud mi. Dili na gyud mi mawagtang. No nya hopefully pod unta sir like ang amo adyong gi-apasit ani sir kay ang security of tenure sa tanang staff sa SLP kay syempre sir naggahin pod sila sa ilahang time, ilahang career diha niya. COS sila walay security, what if matangtang na di mi luoy pod kayo no? Yes, we don't kasama yes, sir. Oo. That's a challenge also yes, with in the government also. Yes, sir. In DSWD nga kasagaran man nato
dili gid mga regular. Yes, sir. Hopefully kay natay pa there's the passion, Yes. the passion, Yes, the commitment to serve our beneficiaries. Yes, sir. So, na-mention ganina, sir, balik Yes. na-mention ganina ang walk-in. So, sa atong MC7 karon naabatay changes sa atong pag-cater ani atong mga walk-in o mga referral. Yes, ma'am. Sa akong na-mention ganyan usa sa mga salient features sa ato ang MC7 karon kay ang timeline niya mas napamubo. Sa una 19.5 working days, karon 12.5 working days na nga ato ang pag-serve sa ato ang mga referrals nga. In 12.5 working days, madawat na unta nila ang ilang grants if eligible sila, of course. Oo. Of course, curious karon ang mga televiewers no, nga mo tanan sila kung saan man ang pag-apilaan na sir, wala man mi na wala man mi napatawag. Oo. Yeah, kung sa asa man mi modul ani basin balibaran mi. So for sure na ay mga interesado ni mo tan-aw din nga sa ilahang mga balay, diba? So kung saan man nila sugod pag-inquire ani, silang una modul. So sa ato ang mga munisipyo no, natay mga field development officers nga naka-assign didto. If wala siya didto, moadto ra siya sa kanang Pantawid office bitaw nato or sa kanang CMAT office nato. Kay naman na diha nagtapok mo na sa tanan. So if ever gani kay kani ato mga field PDOs pod kay naman ni sa mga multiple na uban ani nga multiple LGUs ni sila. So yes, so not every day naa sila diha. So per schedule na sila. Mag-schedule na sila pero moadto mo dito, pwede mo mangutanan sa CMAT aron mapahibalo nila ato ang field PDO ini kabalik nila. Nga naay gusto unta mo apply. Pero disclaimer lang pud gyud namo, sama sa ubang programa, sa tanang programa sa DSWD, na tay guidelines, natay mga qualifications nga dili gyud pud nato pwede nga mag-qualify ang tanan. Kinaaman tay kanang mga qualifications like kani ba ang programa para bigay siya sa poor, sa vulnerable o sa kanang mga disadvantaged nato nga mga population. So dili gyud siya sa tanan. So i-assess gyud siya mo, agi gyud siya assessment. So muna siya nga di siya pud pasabot nga naka-apply na ka, maghuwat na lang ka, makadawat ka. So dili gid siya maghuwat gid ta unsay resulta sa assessment. Okay. So mo na ang first nga step. Yes, sir. Muduol sila sa ato ang mga SLP Project Development Officers o di ka sa dito sa mga 4-piece nga office nga namatay mga city ug municipal link, mo inquire sila ngadto kung saan nila pag-appeal aning SLP. And then tubagon sila. Tubagon. And then what will be the first step naaba sila pirma ang form ana sa referral sir ana siya if ang PDO kinaan gid siya dito naara siya dito, so automatic na siya i-intake na siya namantay referrals management process nya i-intake na siya ni PDO. So bali ang katong mga initial nato nga katong mga like katong mag-profile sila namantay SLP profile form nya mo pirma sila atong katong mga data privacy katong usa pa tong ubang forms, Miss Carms, dagan kita siya forms no, so fill up na nila dayon mo na siya nga murag ipa-name match pero ang kanang means test man gyud kay atuon jud ka ana sa imong balay kay naman na siya mga indicators diha sa tanawon kung unsa ba imong balay made of barren wood kanang mga materials ana. Yes ma'am. Pero sir, if nahatagan na siya last if nahatagan na po siya, naputay gitawag nga kanang cross-matching sa to ang previously served nga database. So, may database na sa mga na-serve na mo sa una. So, kung nakadawat na ka sa una, unfortunately, dili na ka pwede na mo i-serve balik karon. Okay. So, if that's individual or either individual or association. So, kung nakadawat na ka ng SCF sa una, dili na ka pwede makadawat balik ng SCF na pod karon kana seed capital fund. So, kung sa region mo na mo pwede ma-serve. So, kato di ay mga nakadawat sa una sa seed capital fund sa SLP niya, wala gitarong ang ilang negosyo. So, unfortunately, dili na kita pwede makaserve nila. Ato ra yung mabuhat nila, if mo apply man gid sila balik, is ato ra silang i-endorso sa itong mga partner agencies nga mas makatabang sa ilaha. Kaya dili naman ta pwede mo serve sa ilaha balik. Since we cater naman, di ba, individual or a group. Pero, dapat ito'y pangutana mo sa Facebook ko, nakabasa ko sa ka-post na ito nga, dili ba kuno ta mo dawat o individual? Grupo ra bang ato ang gi-entertain or gi-prioritize? O sa katinuod, answer? Sige, sir. So, actually,
pwede gyud ta nga mudawat og individual. Mo cater labi na sa mga referrals, individual man gyud na silang mosulod. So pwede gyapon na nato silang i-cater. Pero kana siya sir, kay ang ato ang mga guidelines karon si MC7 kay mura siya bias kanang mas nipabor siya sa katong mga mag-SLPA. Maggrupo. Kay kung ikaw individual ka, kutubra ka sa ato ang year 3 nato or sa civil phase lang ka kutob. Pero diha sa civil phase nato, pwede mo na mo nga i-encourage nga mo appeal mo og SLPA para makalahutay mo kutob sa year 5 sa ani. Kay sa ato mong ani sir, natay kanang murag kanang additional nga grant nga matag na mo na siya kanang graduation na siya nga gift good nga mobalor na siya up to 250,000 pesos sa SLPA gapon siya i-grant. So muna siya kami nag-encourage good me as early as punla phase nga kung mahimo join lang ta og SLPA para makalahutay ta kutob sa ato ang year 5. Either mo join sila or mag-group sila. Or kung naa na existing nga group, mas join sila. Pero usually kini atong mga SLPA ba, giunsa nato na sila, gi-group gid nato ni sila. I-organize gina sila sir during the punla phase, i-organize gina sila diha. In one community, for example, or in one barangay. One barangay. Usually mas favorable gid siya sir kung one barangay kay naara sila diha sulod kay kaysa maglabang-lab labi na kung sa kanang bukid nga munisipyo sir o barangay kay layo kay tabukan ang kuan. Mamliti pa sila. Mamliti pa. So muna siya as much as possible per barangay ginanamo or kundi ba adjacent lang nga barangay nga duol lang so amo itapo kay magdepende man sa na siya sir kung pila ka book ka na eligible participant. For example, 5 ra diri nga barangay. Sa pikas barangay naanay ka ng 5 or 10 baron di kung mahimo kung duol agad sila di pwede ra sila emerge na. Pero so during assembly diha nato sila pahibaw-on na pwede ba mong mag-association lang unsa sila'y magsabot unsa nga business ilang gusto. Yes ma'am. Pero sa karon nga tuig jud ma'am naagid tay natay guidance note nga gipakanaog si NPMO nga labi na nga ato ang target karon man gud sir ang 60% sa target nato sir ato siyang gihatag sa katong mga mo exit nga mga pantawid for peace nato kay di ba namatay mga mo graduate no ika end the year namatay mga mo graduate so sila atong gi-prioritize labi na to katong mga nilak bitaw siya sa katong economic sufficiency nga aspect sa ilang SWD o nga indicator sa ilang so kita mo provide ato so muna siya nga 60% sa among allocation this year gihatag na namo sa ilaha sa mga 4Ps beneficiary nga mo exit katong padulong nang mo exit sa program kay kung pasabot mo exit di na sila kadawat sa ilang cash grant sa 4Ps. So kinahanglan makalahutay sila makabarog sila sa ilang kaugalingon na. Ako'y question kung ni-exit na siya sa Pantawid syempre manan-4 na siya. Not pero kanin sila ma'am kay not mo exit pa man sila. Mo exit pa sila unya naa sila'y kuwangan sa katong indicator nga economic sufficiency adtong mosulod si SLP. Hatagan na to ang gap ba? Gap na kinahanglan kitubagon. Yes, mo fill in. Para self-sufficient. Pero kani sila ma'am kung sa Sweden pa nani sa mga level 2 ang ato ang mga subsistence level. Nga kuwang na lang gid sila dito sa economic sufficiency nga part para makatabok gid sila sa level 3 aron makagraduate gid sila. Ang level 3 pasabot self-sufficient na sila. Naman na level 1 survival. Level 2 subsistence. Level 3 katong kaya na gid nila. Pwede na gid sila biyaan sa program. Mao na ang kailangan tubagon sa SLP sa mga 4Ps. So kasagaran sa atong mga SLPAs, mga 4Ps ni sila. Kasagaran sa karon nga tuig sir kay mga 4Ps ni sila nga mga beneficiaries nga households nga ato yung gipaninguhaan nga ma-appeal gid sila nya natay mandate karon sir sa ato ang NPMO nga as much as possible kani atong mga 4Ps beneficiaries ato gyud siyang i-grupo into association gid sila. Kaysa ako pang gisulti gani atong MC7 nakabaya amurag nakapabor gid siya sa association kay mulahutay magud ato ang incubation period until year 5 whereas kung mag-individual lang sila kay ato pud sila kutob sa year 3. Dako ba ang success rate if it is formed into a group compared to an individual? Yes sir. Depende. Sa amo yung nadunggan sir no kay mas dako gid og chance nga mulahutay gid ang asosasyon kumpara ko individual. Mo na siya sad nga gi-encourage yun na mo sila nga mo join gyud siya og SLPA.
kesa sa katong mag-individual. Pero wala mi nagsulti ha nga mga individual dili na. Dili Kinaadjud tay mga individual pod nga nilahutay gyud sila. No? So kung ato ang individual nga mga program beneficiaries sa ilahang makaingdi sila kaya ra nila mag-individual, then yes, di gyud nato sila pugson. Pwede ra gyud kayo. Pero sa ato ang programa kay kutob ra gyud ta sa year 3 sa ilaha. While sa katong mga mag-SLPA mo to kutob ta year 4 nya year 5 nya na sila possibility nga makadawat sila sa kadtong graduation nato nga grant. Wow. So na pa sila graduation pud di ay lagi, yes sir. Really, that's a very nice very nice news for our SLP partner beneficiaries nga karon bag-o na siya. Nanay bag-o nga kabaguhan yun. So kanang naapod sila i-look up ba nga? Nala sila paabuton. Nami madawat. Pero sir, unsa man gid atong panglangtaw aning atong mga association nga napurma. Inig-abot sa year 5. Syempre dili lang man kay nga pag-graduate nato sila. Unsa may lain atong mga panglangtaw sa ilaha di ay? By year 5 ma'am kato ako ang nasulti ganiha ma'am kay di ba atong gi-build ang autonomy sa ilaha. So kana yung year 5 like extremely autonomous, high level of autonomy na gyud ang naa sa ilaha nga sila makabarog sila ni magdumala sila negosyo, sila ni magdesisyon. Level na sila sa mga mini mart o supermarket. Mga 7-Eleven. Mga inana sir. Hopefully no nagyud tay makitaan nga ana kay actually naala man gyud tay mga dagko gyud nga mga like kana mga general merchandiser na gyud tay mga dagko karon. Labi na kato sa mga MC22 pa nato na adjud ta success stories gito na agid na sir. Pagpangumpra. Yes. Ana ka baga ang kwarta. So hopefully lang sad nga this year sa to ang MC7 mas mudaghan pag yun. No, labi na mas gi-improve nato ang guidelines kumpara sa atong MC7, mas gi-improve pag yun nato sa kumpara sa MC22, mas gi-improve nato sa MC7. So hopefully mas managhan, mas mutaas pud ang success rate. Kaya actually na-share ni siya sa amoa sir sa katong during our training with NPMO, na-share nila ang success rate kuno sa SLP na sa 48% or mga 49% lang yun, no? So, di ba, medyo gamay na yun tuod, no? At least man lang makatunga. So, hopefully, karon with the improved nga guidelines nato, kay hopefully mas musaka gid ta sa ato ang success. Yes, of course mo gyud ato ang goal, yes, sir. Nga happy pud ta sa DSWD atong mga staff na atong gitabangan ng mga beneficiaries nakalahutay sa ilang panginabuhian. Yes. Wala na usik ang panahon, ang resources, ang effort o ang kwarta nga gigahin sa government. Yes sir. Kay ultimately mo bagyo na atong gusto no nga kaning 700 SLPAs ta nato tanan no kay mo graduate mo lahutay unta tanan ini ka year 5 kay mo gyud na among gusto. 2000 unsa nga year na? 2023. Last year 700 ka SLPAs. 2027. 27, yes sir. So, ang target nga maka-graduate is after 5 years, 2027. Yes. So muna siya gi-encourage yun unta namo no tanan labi na to mga members sa SLP or dili na bisag ang individual na to nga members no gina-encourage yun nato nga like during monitoring kanang sulti gud mo sa mga kinahanglanon ninyo nya usay mga training sa kinahanglanon ninyo sa mga kalisdanan nya during kanang mga activities ang ato ang mga trainings no nga ihatag sa itong mga CAPBIL PDOs or sa atong mga monitoring PDOs akana ato yung paninguhaan nga makat-on gyud ta aron mo improve gyud ta sa ato ang asosasyon o sa atong overall nga kanang well-being nato ba aron ma-improve ang ato ang panginabuhian nato nga dili sama sa una nga nagkalisod. Yes. Of course gusto po din sa itong mga beneficiaries nga dili po sila dili sila magpabilin nga lisod ang ilang kainta. Yes, sir. So, taas na gid kayo atong mga gipang-discuss karong gabi-una, no? O naghatag og message si Sir Jonathan para sa atong mga program participants. Pero, before nato kinitapuson, naghatag naman si Sir Jonathan, ato usad siyang pangayuan sa message sa imong mga kauban, especially ngadto sa field, kung unsa imong mahatag nga words of encouragement sa ilaha. Yes, so sa ato ang mga kaubanan diya sa field, no? So, first of all, just know nga tanan ninyong efforts gyud as in noted yun na sa mua inyong mga kalisdanan, tanan ninyong saguban na ultimo
Saturday, Sunday ma'am magtrabaho para lang yun makasubmit sa mga proposals on time niya. Bisag unsa pa nakali ang bukid. Note that all of your efforts gyud are accounted gyud, and that we are very grateful gyud for your services, and know that kami po diri sa RPMO sa POO po ninyo na argid mi para mo suporta ninyo og muhatag pod mi og kanang kalinaw so kung sa may mga kalisdanan mga gikalibgan o gikalisdanan ninyo diha nya hinaot na pud unta nga kitang tanan jud diri no dili lang pud unta nga atong mga beneficial ato kitang tanan staff mula hutay pud unta ta. Sige. Ms. Carms, any messages? Naingon naman jud tanan Jonathan no. Laban lang gyud ta no kay again as what I said, one day at a time no, as long as we meet our targets, our deliverables, then kana no na appreciate jud na mo kay para pud ni sa atong mga sa atong komunidad. Yes. Okay na ko. Okay na ko. Natubag naman nila tanan. Okay, Hopefully nasabtan sa ato ang mga televiewers karon kung unsa ang sustainable livelihood program. And I hope sa unta pod katong ako lang palawman pod ang gingon ni Sir Jonathan nga I hope ang atong mga program participants nakita nila kung unsa sila kapinangga sa atong gobyerno nga gipatasan from year 2 to year 5 and napagin sila daghan nga kanang atangan ini puhon nga graduate sila. And salamat kayo Ms. Carm, Sir Jonathan, and fruitful kay atong katong arong gabhiuna na atong topic karong gabhiuna. And salamat kay sa tanan nga mga nagsubay nato sa atong programa karon. And to know more about our programs and services, please like our Facebook page sa DSWD and our Twitter account at DSWDFO7. O aduna pod sad kita replay ugma sa buntag 11 a.m. Okay. So sa ngalan sa atong Regional Director, Shalane Marilosero, sa ato ang duwa ka Assistant Regional Director, si Juanito Cantero o Tunison Lee, o sa atong mga kauban sa buhat nga kanunay nga nagtan-aw og nagsuporta sa atong programa, salamat kaayo ninyo. So mag-uban na pud ta nga sunod bulan, alas 9 sa gabi hangtod alas 10. So mao kini ang ato ang programang Ikaw ug ang DSWD kauban sa kabaguhan. Mayong gabi. Uy, Marie, dako na dyan kayong tindahan, no? Wala bagay mo kaabot sa unom kabuhan sukad sa pag-open ninyo. Gusto man dyan kayong tindahan. Kaluoy sa Ginoo, Marie, tinabangay ragid mi sa tanang membro. Nya mo upgrade na unya mi. Puhon na nami tubigan. Gitabangan pod mi pag-ayo sa PDO sa SLP, Marie. Uy, bitaw no, malambuon na kayong tindahan. Ug ang tanang member sa San Jose, malambuon SLP Association kay mga kugihan sa gid kaayo. Unta kami sad makaingana sad no. Bitaw, Marie, dako kaayo katabang namo ang Sustainable Livelihood Program. Giagak gyud mi nila gikan sa mga trainings hantod sa monitoring. Mohatag pod og technical assistance namo kung magkalisod mi. Samot na gyud karon kay 5 na katuig ang implementasyon sa SLP. Sure na gyud nga makaharong nami sa ubang negosyante sa panahon nga mo graduate mi sa programa. Mao jud na akong gibasulan nga wa ko ni apil sa assembleya sa una. Pwede pa ba ako maka-apil, ani? Pwede ka mo walk-in o mangutana sa Project Development Officer diha sa atong munisipyo. Aron ma-assess ka o makahibaw sa sunod nga schedule sa Barangay Assembly. Sige, Marie, mubisita ko ugma para maka-apil na ko aning nindot nga programa sa DSWD nga SLP. Sige, Marie, bisita ha? Salamat, Marie. Kaning balay natukod kini tungod sa tabang sa Sitio Tagaytay Rural Workers Association. Pasalamaton kay kog dako nga na ako'y kadaganan nga asosasyon nga maoy na suporta sa ako para makapalit kog tambal. Alos kami dili makakaon tungod sa kabigadon. Nag-abot ang asosasyon, tira kami makakuha sa amon ipagkaon. Pagkumas ang akong anak, upat kaadlaw ka mata. Ara sila nga nagtabang sa amon. Salamat sa Ginoo nga nabuhi pa nga akong anak. Ang Sitio Tagaytay Rural Workers Association, SLPA, may aduna kami 149 members. Ang uban mga farmers, ang uban managat. Among tindahan nga mamalitay nagagikan sa 3 ka barangay ug
Niya na sila mopalit dinhi kay tungod kay layo kaayo ang among lungsod, 10 kilometer gikan diri. Dili na kami magparehas ang unang magpalit nga ato pa dito sa lungsod. Sara kami ara naman dira na lang kami kay para dili ka magplite. Nagpasalamat akong dako nga niabot ni sa among kinabuhi. Ana-ana kami kadangpan sa panahon nga kami manginahanglan. Kami naninguha nga magpadayon nga magpalambo sa among asosasyon